Nakakalungkot. Hindi ko alam kung bawat isa ay may experience ko itong sasabihin ko. Kung minsan sa ating pamilya, sa pagsuporta, ginagawa natin lahat ang suporta sa ating pamilya. Pero ang nakakalungkot, mga kapatid, kapag blessing ang pinag-uusapan, hindi ka kasali. Parang hindi ka kapamilya. Pero pagdating sa problema, ay kapamilya ka pala. Bakit may problema eh? Hello! Ay, nangyayari yan, mga kapatid. Bakit sinasabi ko ito na nangyayari? Hindi ko alam kung na-experience niya ba sa inyo, pero sa akin, na-experience ko ito, mga kapatid. Ha? Yung wala naman si Mrs. Pwede kong balikin. Nung nagbenta ng property yung mga kapatid ni Mrs. Yung mga kapatid ni Mrs. Nung nagbenta, para hindi siya kasali doon sa usapan sa pagbibenta. Hindi siya kasali sa usapan sa pagbibenta ng lupa. Eh, panganay siya. Hindi siya kasali. Kung baka nabinta yung property na hindi man lang siya binigyan, ay, ating ito piso pag bili mo ng kindi. Wala. Pero ngayon na may problema, siya ang binubuliglig ngayon kung paano makakauwi dito sa Isabela yung... Ayaw ko nang banggitin. Ano po? Kasi may mga pamilya, sabi ko nga, na kung blessing, hindi ka kasali. Pero pag problema, membro ka pala sa pamilya na yun. Kaya kahit na gano'n, huwag po tayong panghinaan ng loob. Hindi man tayo membro sa pamilya kung saan tayo pamilya. Tandaan po natin na membro tayo ng pamilya ng Diyos. Amen. Yung po ang panghawakan po natin, mga kapatid. Okay, bilis-bilisan natin. Ano po? Pang-apat, ano po? Let us not be weary in forgiving others. Sa pagpapatawad sa iba, hindi madali. Lalong-lalo na po kung yung tao na yon ay talagang sinaktan ka. Ano po? Yung tao na yon, saka lang mabuti sa'yo kung may makukuha sa'yo. Nangyari na ito sa ating pamilya, sa bayaw ko, wala naman dito si Mrs. Sa bayaw ko. Sa bayaw ko ito, kapatid. Nung mga nangangailangan ay babae, parang santo hindi makabasag ng pinggan. Bakit nangangailangan ng pera? Nung nakuha na yung pera, pagpipirmahin mo na, patunay na ang property ngayon na acquire namin, ay hindi pwede atin. Ayaw na magperma. Kapatid, hindi madali magpatawad, lalo na pag pera pinag-uusapan, lalo na sa hirap ng buhay ngayon. Sa inyo maraming pera, yung 20,000, 30,000, bariya lang sa inyo, pero sa akin, na talagang pinagpawisan ko yan. Sa biyaya ng Panginoon Diyos, kaya ko nakuha yung pera na yun. Masama ang loob ko. Pero sabi nga dito, binago na tayo ng Panginoon Diyos, kailangan magpatawad tayo. Tama? Kasi ang Panginoon Diyos nga, pinatawad tayo, makasalanan tayo, pero pinagbigyan tayo dahil sa pagmamahal niya. Hindi ba natin tayo patawarin yung iba? Di ba magpapatawad din po tayo? Eh sabi ko nga, hindi madali magpatawad. Lalo na kung pera pinagpihirapan natin talaga yan. At maraming nagpapakamatay dahil sa pera. Kaya kung kayo maraming pera, may 20,000, 30,000, bari lang sa inyo yun. Eh sa akin, napaka-importante yung daming halaga. Okay. Saan ba tayo? Number 5. Let us not be weary in supporting our church ministry. Ano po? Kung minsan, ano po, marami tayong dahilan pagdating sa ministry. Lagi natin sinasabi, ay nako, wala akong kakayahan dyan. Bahala na yung mga may natapos dyan, matataas, matatalino. Ako, hindi ako kasali dyan. Kapatid sa ministry. Maliit mo niya ministry para sa Panginoon Diyos, huwag po natin yung panghihinaan. Dati, sabi ko nga, parang hindi ko kaya na tumayo sa mga ganito kasi akong taong mahiyain. Pagka may mga tao na kaharap, nabubulol ako. Bakit? Wala akong talagang natapos sa totoo lang. Hanggang elementary lang. Ano po. Pero mga kapatid, sabi dito sa Biblia, ang Panginoon Diyos ang magbahala na magbigay sa inyong kakayahan. Kasi mga kapatid, kung magdidipindi lang tayo sa ating kakayahan, wala tayong magagawa mga kapatid. Sabi ko nga, bakit hindi tumawag ang Panginoon Diyos doon sa mga taong matataas ang natapos? Para kang sabihin nyo, ay magsalita ka ng Chinese, pwede. Pagsalita ng English, pwede. Ako, Tagalog lang, bunol pa. Pero salamat mga kapatid. Hindi yan ang titingnan ng Panginoon Diyos.
ang tinitingnan kung paano tayo magmahal sa gawain ng Panginoon Diyos. Suporta sa gawain ng Panginoon Diyos. Sabi ko nga, ang lahi ng Alicia hanggang dito sa Rojas. Ano po? Pero salamat. Dahil merong kalbo na nagbibigay ng oras para sa gawain ng Panginoon Diyos. Support. Pagsusupport ng ministry, wala yung pastor natin na sa Amerika. Pero ang mga ministry na naiwan ay patuloy yan. Ano po, hindi yan naantala, ano po, sa biyaya ng Panginoon Diyos. Ano yun? Support sa ministry ng Panginoon Diyos. Ano po. Kaya wag natin isipin, ay mahihayin ako. Wala akong kakayahan pagdating sa mga ganyan. Ilagay mo lang ang sarili mo dyan. Magagamit ka ng Panginoon Diyos. Ano po. Malapit na tayo. Bakit? Bakit? Pang-pito ba agad eh? Ay, yung panganib sa susunod na yun. Pang-pito tayo. Ano po? Pang-pito. Wala pala yung verses dito. Pang-pito. Sa susunod yun. Sabi nga dito, let us not be weary in serving the Lord. Ano po? Kung minsan, sabi ko nga, sa mga problema natin na pinagdadaanan, apektado ang ating paglilingkod sa Panginoon Diyos. Kung minsan, andun pa yung katanungan natin, kung bakit kailan ako naglilingkod sa Panginoon Diyos, bakit ngayon dumaranas ako ng mga ganitong problema? Nangyari na ba sa inyo, sa buhay nyo? Na kung minsan parang tamad na tamad ka bumangon, bakit punong-puno ka ng problema, mapatid? Nangihina ka, pero wag natin panghingaan mga kapatid ang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Alam ko sa bawat problema na nangyari sa ating buhay, sa likod noon, may pagpapala na darating ng Panginoon Diyos. Bakit? Na-experience na namin yan. Na-experience na rin ako. Franco, na-experience na yan, mga kapatid. Ang ating mahal na pastor, dumaan yan sa matinding problema. Alam ba natin lahat ang pinagdaan ng kanyang anak? Yes. O alam natin lahat, o tingnan mo sa likod ng problema na yun, may blessing na dumating, o magkakaapon na siya. O, di ba malaking blessing yan? Hindi mo akalain dahil tinaningan na isang buwan lang ang kanyang anak, ay magkakaroon pa siya ng apo. Di ba napakalaking blessing? Kung minsan, parang sapat na yun, panghinaan siya. Sa dami-dami naman ng tao, bakit yung anak pa niya nagkaroon ng sakit? O, isipin mo, nabintay mga sasakyan dahil doon sa nangyari sa anak niya. Pero hindi siya pinanghinaan ng loob. Bakit may blessing? Sabi ko ng problema, nakarating sa ng Amerika na hindi niya inaasahan. O, imagine mo yun. Sabi nga niya, parang hindi pumasok sa isip niya na makarating siya ng Amerika. Bakit? Doon natin makikita, mga kapatid, na sabi nga nila, gaano man kahaba ang gabi, darating din ang umaga. Kaya sa atin, kung may mga pinagdadaan tayo problema, huwag po natin panghinaan ng loob. Mariresolve yan sa biyaya ng Panginoon Diyos. Yes. So, panghuli na po tayo. Yung number 6 sa sunod. Panganib, mga kapatid. Naiwan sa uwa. Ha? Gusto ko nga panganib. Pangwalo, nag-aapura na talaga ito. Pangwalo, huli na po ito, mga kapatid. Ha? Huli na po ito. Let us not be weary and praying. Dito po tayo mahina sa panalangin. Kung minsan sa tagal ng mga panalangin natin na hanggang ngayon hindi pa sinasagot, parang sinasabi natin, ay awan, hindi kakarkararan ko. Ingala awan pa lang. Parang ayaw mo na manalangin, ayaw mo na ipag-pray yung pinanalangin mo. Mga kapatid, huwag po tayong panghinaan ng loob sa ating panalangin. Ano po? Hintayin po natin, mga kapatid, ang kasabutan ng Panginoon Diyos sa ating mga panalangin. Ano po? Dahil baka mamaya, dahil sa tagal na ng panalangin mo, nawawalan ka na ng pag-asa, mga kapatid. Kung minsan, kung saan tayo hihinto, doon na pala sasagutin ng Panginoon Diyos ang ating panalangin. Sa amin, mga kapatid, marami na kami pinanalangin na taon ang binilang bago sinagot ang Panginoon Diyos. Kagaya ng anak ko, ano po, hindi pa nagpunta ng Bisimin, ano ba? Hindi pa. Nag-graduate sa Bible School yung anak ko, may 10 years na ngayon. Ang akala namin ni Mrs. Hindi na siya tatawagin ng Panginoon Diyos. Balikan lang natin yung story. 5 taon siya noon nung naoperahan sa appendicitis yung anak ko. Lunes na operahan, kinalunisan na opera ulit. Pakiramdam ko hindi na mabubuhay. Pero sabi ko ng Panginoon Diyos,
Ang layo ng Alicia to Kawayan, nandun kami sa Kawayan. Binabas yung bitukan niya lahat. Ang sabi niya doon sa doktor na mag-oopera, Dok, sabi niya, huwag mo na akong operahin, sabi niya. Kasi pagagalingin na ako ni Lord. Pati yung doktor, tumulo ang luha. Ako bilang tatay, parang may tumusok sa puso ko na nagpatulo ng luha ko, sipon, halo-halo na lahat. Linabas yung bitukan niya na parang bagong binilis. Kasi yung bitukan niya, lumaki na dito. Mabuti magkapares kami ng dugo. Lumaki na dito. Tapos, as in, payat na. Yung parang isang bulati na lang hindi po may perma. Pero nandun kami sa ospital. Ang sabi ko, Lord, sabi ko sa Panginoon, nanalangin ako. Kung bubuhayin mo itong anak ko, sabi ko, bilang kanyang tatay, ano man ang plano mo sa kanya, susuportahan ko siya, sabi ko. So, nung gumaling na siya, nag-graduate na ng high school, nag-decide siya na sabi niya, Pa, mag-aaral ako sa Bible School. Doon namin nakumpirma na yung panalangin ko, wala pang cellphone. May cellphone man, hindi uso sa amin kasi walang pambili. Sa inyo siguro uso dahil may mga pambili kayo. Ang prayer ni Mrs. Alicia at ang prayer ko sa Kawayan, iisa pala. At ang sabi niya, Lord, pagalingin mo lang yung anak ko. Bilang nanay, susuportahan ko siya kung gagamitin mo sa Panginoon Diyos. Sa madaling salita, nag-aral sa Bible School. Nag-graduate ng Bible School, 3 taon lang sana. Inabot pa ng 5 taon. Oh, talagang nag-master pa siya. Ito, 3 taon, inabot ng 5 taon. Eh, pangako mo sa Panginoon Diyos. Susuportahan mo. Bakit pangako mo eh? Sa madaling salita, nakagraduate ng Bible School. Nung nakagraduate sa Bible School, hindi mga Bible study. Bible study. Nagkaroon siya ng Bible study. Mamaya nagkaroon ng asawa. Nagnegosyo dyan sa Aurora. Napunta ng Lalo, nagnegosyo. 5 years sa Lalo. Ngayon, sabi niya, Pa! Sabi niya, tinatawag yata ako ni Lord. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kahit naman, sabi niya, nabibili namin lahat, siyempre may negosyo. Pupunta sila ng kung saan lugar, may sasakyan sila. Nabibili ko lahat, napupunta kami sa lugar na kung saan namin gusto, pero sabi niya, hindi ako masaya pa. Tinatawag talaga ako ni Lord, sabi niya. May mga gabi na hindi na ako nakakatulog. Sabi ko, kung yun ang plano ng Panginoon Diyos, wala tayong magawa. Sa panalangin, sabi ko nga, maaring matagal na panahon, mula nag-graduate siya, 10 years na hanggang ngayon. Kaya hindi na, ang sabi pa nga ng iba, kaya lang nag-aaral daw sa Bible School yung anak ko dahil walang choice, wala kami pang paaral sa public. Kumbaga parang, yun ang nakikita nila. Pero kapatid, huwag po natin limitahan ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa magitan po ng ating panalangin. Maaring matagal na panahon, hindi sinasagot, may tamang panahon ng Panginoon Diyos para sa panalangin natin at Kanya yan sasagutin mo. Maraming salamat sa bawat isa nito na narito ngayon. Nawa ang mensahe na inyo ko napakinggan, maging pagpapala po ito sa ating buhay. Huwag po tayong panghinaan ng loob, lalo-lalo po sa gawain ng Panginoon Diyos. Magandang na po ito, kabigat. Amen. Okay tayo?